para sa lahat ng sumampalataya, dating patay sa harapan ng Diyos ay may buhay dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya dapat po paniwalaan, sampalatayanan po natin ang Panginoon. Na siya ang anak ng Diyos, siya ang ipinangakong tagapagligtas, at siyempre, kasama po doon na pinanghahawakan natin, yung kanyang ginawa ay naging sapat para tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Okay? Nag-umpisa po tayo sa chapter 1, na pinahayag ni John kung sino ang Panginoon. Hindi lang po siya nagsimula na ang Panginoong Hesus ay isinilang o in-announce ng anghel, kundi nag-umpisa po si John na pinakikita niya noon pa man simula ay naroroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Tapos noon, yung kanyang buhay, yung kanyang ministry, yung mga itinuro ng Panginoon, yung mga miracles, yung kapahayagan niya kung sino siya. Siya ang ating mabuting pastol. Diba? At marami pa, 7 po yun na pinahayag ng Panginoong Hesus kung sino siya. Tapos nung dumating na tayo sa chapter 13, dito na po yung kanyang private ministry sa kanyang mga alagad. Yung pag-uumpisa niya ng pagpapaalam sa kanila, di ba? Inumpisa niya sa paghuhugas ng kanilang paa. Tapos noon, nagpahayag na siya na siya ay aalis at ang mga alagad ay nalungkot. At gayon din, kasama po sa mga dinaanan natin yung panalangin ng Panginoong Hesus. Panalangin niya para sa kanyang sarili dahil papalik na siya sa Ama. Panalangin niya para sa kanyang mga alagad na maiiwanan niya. At gayon din ang kanyang panalangin para sa atin na in the future ay sasampalataya sa Kanya. At ng mga nagdaang linggo nga, ando na po yung pag-aaral natin na siya ay dinampot doon sa halamanan pagkatapos niyang manalangin. Kasama ni Judas, yung mga nanghuli sa Kanya. Ang kanyang dalawang malapit na kaibigan ay iniwan siya. No? Si Judas, ibinenta siya. Si Pedro ay itinatwa na kasama o kakilala niya ang ating Panginoong Hesus ng 3 beses bago tumilawak ang manok. At gayon din ang kangaroo court, yung trial na illegal na nilitis ang Panginoon. Una, illegal siyang dinampot at illegal din siyang nilitis. Okay? Pagtapos ang litising illegal doon sa bahay ng punong pari, dinala naman siya kay Pilato dahil gusto nila ang mga Romano ang maghatol kay Jesus Christ ng kamatayan. Dahil yung mga Israelita po, hindi po nila pwedeng pairalin yung kanilang batas na batuhin hanggang mamatay, kundi ang kailangan sundin ay ang batas ng Imperyo Romano na pagkakapako sa krus. Okay, natapos po tayo last week nang pumayag na po si Pilato na maipako sa krus ang Panginoon. Bagaman nakikita niya, walang talagang dahilan para ipako o patawan ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaya lang po, mas iningatan niya yung kanyang posisyon bilang governor. Sabi kasi na, sige ka, pagka hindi mo hinadulan si Hesus, susumbong ka namin sa emperador, nanganganib po yung posisyon niya. Hindi ka na niya kaibigan, mga ganun pananakot po ang hinarap ni Pilato. So dito po sa chapter 19, verse 17, ang uumpisahan po natin yung pag-uumpisa po ng pagbubuhat ng krus ng Panginoon hanggang sa kanyang pagkapako doon. Okay, John chapter 19, verse 17 hanggang 37. So almost buo na yung ating chapter 19. So may gusto muna po akong basahin natin bago natin himayin yung mga talata from verse 17. Ito po ay isang psalm. No? Tama, saan yung kasunod, no? Ikadalawamput-dalawang kabanata ng Psalm, verse 15 to 18. At ang nilalaman po nito, karamihan ay ang katuparan o kaganapan niyan ay nung ang Panginoong Hesus ay nagumpisa na siyang ipako sa krus. Okay? Yan natin. Ang kalakasan ko ito yung abo, ang katulad. Ang dila ko ay dumidikit sa alangala. Iniwan mo ako na halos patay na. Isang pangkat ng salarin sa akin nakapaligid, sapagkat nililigid ako ng mga aso, binutasan nila ang aking mga kamay at aking mga paa. Kitang-kita ang lahat ng aking mga buto, tinitingnan at nilalait ng mga kaaway ko. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan o pinagpustahan.
at mga saplot ko ay pinaghati-hatihan. Tandaan niyo po ito mga binasa natin na ito. Kasi po, ang ilan po dito, nangyari ng Panginoong Hesus ay ipako sa krus. Ayan, andyan po yung kanyang pagkauhaw, tuyong-tuyo na po yung kanyang lalamunan, at kaya humingi po siya ng inumin. Anong binigay sa kanya? Maasim na alak. Pangkat ng salarin sa akin nakapaligid. Ipinako po ang Panginoong Hesus katabi ng dalawang kriminal na parang sinasabi ang Panginoong Hesus din ay isang makasalanang kriminal. Okay? Binutasan nila ang aking mga kamay at aking paa. Alam na po natin yan, na pinako po siya. Okay? Kitang-kita ng lahat ang aking mga buto, tinitignan at nilalait ng mga kaaway ko. Kung ikaw ra ang Kristo, kung ikaw ra ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan, iligtas mo ang iyong sarili. Tandaan nyo, di ba? Hinahamak siya ng mga nakakakita during the time na siya ay nakapako sa krus at naghihintay ng kanyang kamatayan. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan. Yung pong panloob na balabal ni Jesus Christ, ito po ay isang tunic. Hindi ko alam tawag sa Tagalog. Basta buo po siyang hinabi na walang dugtungan. Naiintindihan po yan kasi pag mga damit po natin, di ba, may mga dugtungan yan. Yung balabal po ng Panginoong Hesus, wala pong dugtungan yan. Kaya ang ginawa nila, sayang naman kung masisira, pagpustahan natin, magpalabunutan tayo kung kanino mapupunta yan. Tapos, yung outer garment niya ay pinaghati-hatian ng mga Roman soldiers. Okay? So, ito po ay daan-daan taon. Kundi man daan-daan taon, 1,000 taon ang lumipas and then nangyari yung pagkakapako sa krus ng ating Panginoong Hesus. Okay? Basahin na po natin verse 17 hanggang sa mga sumusunod. Ito na po, no? Sabi ni Pilato, sige na, ibinibigay ko na siya sa inyo. Pumapayag na siya na ipako sa krus ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito sa verse 17 hanggang 22, inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagin ay lugar ng bungo, Golgotha, sa wikang Hebreo. Sa iba naman po, yung tawag dito ay bundok ng Kalbaryo. Okay? Ito po yung burol kung saan ipinako ang Panginoong Hesus. Pagdating doon, siya ipinako sa krus kasama ang dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa ulo o sa krus, sa bandang ulunan, no? Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya pinagpilitan ng mga punong pari kay Pilato, hindi sana nyo isinulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Ngunit sumagot si Pilato, ang naisulat ko ay naisulat ko na. So tignan po natin, kanina, sabi ko, yung binasa natin sa awit, napapaligiran po siya ng mga kriminal. Kaya dito sa verse 18, pinako siya sa krus kasama o sa tabi ng dalawang kriminal. Ito po yung naging katuparan ng kapahayagan dun sa Book of Psalms, sa aklat ng awit. Okay? Death penalty po nung panahon na yon na ang Israel ay nasasakop po ng Roman Empire, ang death penalty ay pagkapako sa krus. Okay? Kaya po, yun po ang parusa, bit-bit ang krus, pagdating doon sa burol kung saan ipapako, ay doon na po aabutin ng kamatayan yung akusado sa isang kasalanan o sa isang krimen. Okay? Ngayon, ang nakasulat, sabi dito, sa bandang ulunan ng Panginoong Hesus, may sulat. Di ba, nakikita natin sa mga, natin sa bayan, nakasulat. INRI. Di ba? May ibig palang sabihin yun, pero wag na natin pag-aralan kasi hindi naman mahalaga yun. Ang mahalaga, pinapahayag ng mga salita na to na ang ating Panginoong Hesus ay ang Diyos, yung kahalagahan ng kanyang kamatayan sa krus, ang bunga ng kanyang ginawa para sa atin. Okay? Nakasulat po ito sa 3 lingwahe. Sabi dito,
ayun, Hebreo, Latin, at Griego. Bakit ba tatlong wika nakalagay? Jesus o Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Ang supposedly nakasulat po doon kung ano yung kaso ng taong nakapako. Okay? Pero doon sa statement na yon na isinulat ni Pilato, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Okay? Hindi po yung lumalabas na accusation o kasalanan niya. Kaya ang sabi ng mga punong pare, huwag yan ang isulat mo, hindi dapat ganyan. Dapat ang isulat mo na itong tao na to, ipinapahayag na siya niya, sa kanyang sarili na siya ang hari ng mga Hudyo. Pero hindi. Yung ginawa ni Pilato parang title. Which is totoong title naman ng Panginoong Hesus. Totoo. Because Jesus, di ba? Jesus of Nazareth, dahil dun po siya lumaki. Doon po siya tumanda. Okay? Parang Lydia o buhol na mangga. Parang ganon. Di ba? Jesus of Nazareth, King of the Jews. Bakit ba tatlong wika? Sabi dito, Hebreo, Latin, at Griego. Anong Hebreo? Ito po yung native language ng mga tao doon sa Israel. Okay? Pangalawa, Latin. Ito po yung lengguwahe naman ng Roman Empire na nakakasakop sa kanila. Okay? Pangatlo, Griego. Greek. Kasi po sa panahon natin, anong universal language? English. Kahit sang bansa ka pumunta, magkakaroon ka ng pagkakataon makipag-usap sa tao kung mag-English ka. Diba? Pero nung panahon na yon, dahil sobrang laki na nasasakop ng Roman Empire, at mas kumalat, mas naging laganap yung salitang Griego. Kaya po yung pagkakasulat dun sa ulunan ng Panginoong Hesus, Latin, Hebreo at saka Griego, ang lahat ay makakaintindi kung ano yung nakasulat doon. Hindi lamang mga Israelita makakaintindi, hindi lamang mga Romano makakaintindi, kundi lahat ng makakabasa, maiintindihan na si Jesus na taga Nazareth ang hari ng mga Hudyo. Ang sabi ni Pilato, naisulat ko na. Naiisip ko to nung pinag-aaralan ko. Sabi ko, hindi kaya bad trip kasi si Pilato dun sa mga punong pare. Kasi pinressure siya, di ba? Sabi niya nung una, wala akong makitang kasalanan sa tao na ito eh. Sige ka, pag hindi mo siya inatulan, susumbong ka namin. Para medyo inis siya sa mga punong pare. Kaya siguro yan ang nilagay. Bala kayo, sinulat ko na yan, hindi na mababago yan. Violated sila. Hindi sila natutuwa dun sa sinulat na yun ni Pilato. Okay? Next, 23 to 24. Nang si Jesus ay maipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang panlabas na kasuotan at pinaghati-hati sa apat. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan, ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula itaas hanggang sa ibaba. Ito nga yung sinasabi ko kanina, na pinagsugalan o pinagpustahan nila yung kanyang damit. Kasi po, nakasanayan na po ng mga sundalo ng Romano, yung mga ibibitay o yung mga ipapako sa krus, kinukuha nila yung damit. Yung isang panloob ng Panginoong Hesus, ang ganda. Sayang naman kung apat sila, paghahati-hatian nila, wala rin kwenta, masasayang lang. Kaya ang napagkasunduan nila ay pagpustahan na natin or pagpalabunutan natin. At ito ay nga ipahayag na nga before pa hundreds of years bago mangyari na ang Panginoong Hesus, ang kanyang damit ay pagpupustahan ng mga, naging kaganapan ay ang pagkuha ng mga kawal. No? Sabi dito, daanin na lang natin sa palabunutan para malaman kung kanino ito mapupunta. Okay? Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Verse 25 to 27, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, ituring mo siyang sariling anak. So kausap niya si Mary, nakapako siya sa krus, kausap niya si Mary, sinasabi niya yung nanay niya, ituring mo ng anak sino? Si John. Pag sinabi po, ulitin ko, sa Book of John, pag sinabi pong ang alagad na minamahal ni Jesus, tinutukoy po ng sumulat o ni John yung kanyang sarili. Okay? Kaya po nung ang Panginoong Hesus ay nakapako sa krus, kausap niya si Maria, ina or babae,
ituring mo na siyang iyong anak. Sino yun? Si John, yung sumulat nito, no? Ikaw naman, Juan, ituring mo na siyang iyong ina. Mula noon, sa bahay na ni Juan, o sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Parang siguro kung sa atin yun, ang hirap imagine na ikaw ay naghihingalo ka na, nakapako sa krus, lahat ng sakit, inabot mo na. Pero nagawa mo pa rin ibilin ang iyong minamahal na ina. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi nung time na ito, it is presumed that si Joseph, yung kanyang stepfather o foster father, ina-assume na si Joseph ay patay na noong mga panahon na yon. At si Maria bilang balo ay obligasyon o responsibilidad ng panganay na anak. Okay? Sino bang panganay na anak? Si Jesus Christ, kasi siya yung unang anak ni Maria. Dahil nagbuntis si Maria nung siya'y birhen, isinilang si Jesus Christ. At nagpatuloy pa rin yung kanilang pag-aasawa ni Jose at nagkaroon pa rin sila ng mga anak. No? Kahit na naghihingalo na siya, hindi ko alam kung may nakikita pa ang Panginoong Yesus noon kasi puro dugo na lahat pero nagawa pa rin niya yun. Ganyan na yung pagpapahalaga ng Panginoon. No? Pero kailangan alam din nating lahat na si Maria, pinapahalagahan natin yan. Kinikilala natin yung bahagi niya sa buhay ng Panginoong Yesus. Pero wag naman nating sasambahin si Maria. Okay? Ang sasambahin lamang po natin ay ang Diyos. Sino? Bakit si Jesus Christ sinasamba? Kasi si Jesus Christ at ang Ama at ang banal na Espiritu ay iisang Diyos. Hindi po natin kailangan sambahin si Maria. Mahal din natin si Maria kasi kapatid natin sa Panginoon yan eh. Pero hindi po natin siya dapat sinasamba. Kung mananalangin tayo, idirekta po natin sa Diyos. Kasi nakasanayan po natin, padre-padre, pag nag-pray tayo kay Maria, hindi makakatanggi si Jesus kasi nanay niya yan. Hindi ganun. Tinuturo ng salita ng Panginoon, direkta tayo na mananalangin sa Diyos. Dahil siya lamang ang karapat-dapat na sambahin. Ginamit po yan ng Panginoong Yesus, di ba? Nung siya'y tinutokso ni Satanas, ang Panginoon mong Diyos lamang ang iyong sasambahin. 28. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idinikit sa kanyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So kung papansinin po natin, ang bilis ng pangyayari kasi po si Juan, hindi na po siya nagdetalye ng mga pangyayari during the crucifixion of Jesus Christ. Kasi ang gusto niyang bigyan, highlight po dito, yung bunga ng ginawa ng ating Panginoon. Okay? Kung sino siya, at siya lamang ang katanggap-tanggap na sacrifice para kabayaran ng ating mga kasalanan. Binigay sa kanya ang isang maasim na inumin. Sabi dito sa verse 21 ng Psalm 69, at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng sukat na may inom. Ibig sabihin maasim na inumin. Okay? Saan po ito makikita? Sa aklat pa rin ng awit. So, ulitin ko, daan-daang taon bago nangyari ang katuparan. Ay, noong ang Panginoong Yesus ay nakapako na sa krus. Ang sinabi niyang siya'y nauhaw, ang binigay sa kanya ay maasim na inumin. 30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. It is finished. Sa Latin, tetelestai. Bayad na. Transaction completed. It is paid. Yun po yung pinakamagandang naging sigaw sa kasaysayan. Ang sigaw ng Panginoong Yesus. Tetelestai. Bayad na. Alam niyo po mga kapatid, ang Panginoong Yesus nang isinilang sa mundo. Ito po yung inaalala nating unang Pasko, yung bata na nandun sa pasabsaban. Dumating siya, nagkatawang-tao ang Diyos para sa isang layunin, para sa isang misyon. Iligtas tayo sa ating
kapahamakan dahil sa ating mga kasalanan. At yung kanyang kamatayan doon sa krus, ang fulfillment ng pagbabayad niya ng kasalanan. Di ba? Kapag ikaw may kasalanan, ikaw may utang, ikaw ang dapat magbayad niyan. Kasalanan mo, pagdusahan mo yan. Di ba tayo ginagawa nga nating statement yan eh. It is your fault, suffer for it. Di ba? Pero sa ating kalagayan, dahil mahal tayo ng Diyos, ang anak ng Diyos ang nagbayad. Kaya nung kanyang pagkapako, nung kanyang malagutan na siya ng hininga, tetelestai, it is finished. Transaction completed. Naganap na yung pagbabayad ng kasalanan ng lahat ng tao. Ganun po ang bunga ng ginawa ng Panginoong Hesus. Tayo po, mga makasalanan, sa Romans chapter 3, ayon sa nasusulat, verse 10, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang panlilinlang, ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Sinong walang kasalanan? Lahat po tayo may kasalanan. Kaya sinasabi po nito, lahat po tayo mananagot sa Diyos sa ating kalagayang makasalanan. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So kahit anong gawin mo pagpapakamatay upang sundin ang kautusan, hindi magaganap ang kapatawaran ng iyong kasalanan. Okay? Walang taong mapapawalang sala sa pamamagitan o sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. Ngunit, ito po, napakaganda, ngunit, ngayon nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpapalaya sa kanila. Kaya po ito ang nagpalaya po sa atin, yung isinigaw ng Panginoong Hesus na tetelestai. Napalaya na po tayo sa kapangyarihan ng kamatayan, ng kasalanan, at sa kapangyarihan ni Satanas. Pero dapat ang tao ay sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Napakalinaw po, no? Hindi na po natin kailangan i-explain. Literal, tatanggapin po natin yung sinasabi nito. Ang lahat ng kasalanan ng sumasampalataya ay pinatawad. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuring niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Napakagandang assurance po natin ito. Kung tunay ang iyong pananampalataya, sa harapan ng Diyos, ikaw ay matuwid. Bayad na ang iyong kasalanan, hindi na aalalahanin pa. Sabi niyang Panginoon, I will remember your sins
no more. Ito po yung ganda ng ginawa ng Panginoong Hesus. Hiwalay tayo sa Kanya dahil sa kasalanan po natin, di ba? Anong ginagawa ng mga tao nung nag-aalay ng hayop? Pero pantakip lang yun, hindi nawawala ang kasalanan ng tao doon, nandun pa rin. Pagsunod lamang po nila yun sa utos ng Diyos. Pero yung kanilang kasalanan, nandun pa din. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, one-time sacrifice, one-time na pag-aalay, naging sapat para sa Ama. Para kanino? Para sa lahat ng kasalanan ng tao. Final and ultimate sacrifice is our Lord Jesus Christ. He came to finish God's work of salvation. Nang ipinahayag po ng Diyos ang pagliligtas sa tao, napakahabang panahon ng lumipas. At kailan naganap ito? Nang ang Panginoong Hesus ay nagbayad doon sa krus ng Kalbaryo. Bayad ng lahat ng kasalanan mo kahapon, nakaraan, ngayon, pati yung mga magagawa mo, kasalanan na yan, bayad na doon sa krus. Ito yung nagbigay sa atin ng kalayaan na makalapit sa Diyos. Yung ginawa ng Panginoong Hesus. Diba, tandaan nyo, lagi nagbibigay ng illustration, 2 bangin, magkalayo. Hindi makalalapit ang tao sa Diyos. Hiwalay kasi makasalanan ng tao. Diyos ay banal. Pero sinong nag-ugnay? Ang ating Panginoong Hesus lang. Kaya itong kapangyarihan ng kanyang ginawa, kapangyarihan ng kanyang kamatayan sa cross. Hindi po para sa kanya to. Ginawa niya ito para sa bawat isa sa atin. Lahat ng naniwala sa Kanya, lahat ng tumanggap sa Kanya, sa Kanyang mga ginawa, ay may buhay na pag-asa na makakapamuhay ng walang hanggan sa piling ng Diyos. Ito po yung napakagandang katotohanan na ipinangako ng Diyos sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Okay? Next, 31 to 37. Noon ay araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga. Dahil natatangi ang araw na iyon, kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit, pagdating kay Jesus, patay na siya. Nakita nila na patay na siya. Hindi na nila binali yung kanyang binti. Subalit, sinaksak pa ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, pag pinagmasdan siya, o pagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. Okay. Patay na po ang Panginoong Hesus. Sinigaw niya ng tetelestai. Nakapako pa rin siya sa krus, syempre, di ba? Ngayon, yung kanyang mga kasama, hindi pa patay. Meron silang hinahabol na oras. Yung mga Romano, yung mga Israelita. Kinakailangan, bago lumubog yung araw, maalis yung bangkay doon sa krus. Kasi kapag, yung usually naman po talaga, hinahayaan nilang yung bangkay, nandun lang. Pero dahil nga po may okasyon, kailangan nilang alisin yung bangkay. Kasi hindi nila masusunod yung kanilang tradisyon, yung kanilang pagsunod sa kautusan, kung yung bangkay ay mananatili doon sa krus. Kasi po para sa kanila, ang bangkay ay napakarumi. Kaya nga po ang bangkay sa kultura po nila, agad-agad nililibing. Yan din po ang na-adapt ng mga Muslim. Ang bangkay, same day, kailangan mailibing na. Okay? Ngayon, kaya po sila nagmamadali kasi malapit nang lumubog ang araw na nandun pa yung mga
bangkay. Kaya ang sabi ng mga tao, kailangan na may alis yan. Kaya ang ginawa nila, to make sure, una, para malagutan na ng hininga tong mga ito, yung dalawa, no, yung katabi ni Jesus Christ, binali na nila yung binti. Bakit kaya ganun ang ginawa? Kasi po, itong mga to, di ba, banat na banat yung mga kamay niyan. Kapag nahihirapan silang huminga, medyo itutukod nila yung paa nila doon sa kanilang pinagpakuan para medyo umangat, makakahinga yan. Okay? Pero kapag binali na ito, wala nang pwersang magtutulak, ayun na, doon na sila malalagutan ng hininga kasi hindi na nila maipupush yung kanilang bagat para makahinga. Okay? Ang mga Romano po, napakahusay po nila pagdating sa larangan na yan. Pag titiyak nila na patay ka na, sisiguraduhin nilang mamamatay ka talaga. Kaya, bago pa lumubog ang araw, binakli na yung mga binti ng dalawa at nang sa gayon, maya-maya ang konti, mamamatay na sila. Okay? Si Jesus Christ naman, on the other hand, ang Panginoong Yesus, nalagutan na siya ng hininga di ba? Anong ginawa nila? Hindi na binali yung binti kasi patay na siya. Anong ginawa? Naniniguro pa rin. Sibatin nga yung tagiliran. Ang sabi doon sa binasa ko, yung pagkakasibat sa tagiliran na yun ng Panginoong Yesus, kasi mahaba yung yung dulo ng sibat, umabot sa puso. Okay? Kaya yung pagkakasibat na yon, anong lumabas? Una, dugo. And then later on, tubig. Kasi wala nang dugong ilalabas. Siguro huling mga patak ng dugo na lang yun nandun, then tubig na yung lumabas. Just to make sure na patay na siya. And then, alam nyo kagandahan nito, meron pa rin ulit kapahayagan sa nakaraan, sa Old Testament na ang Panginoong Yesus ay hindi mababalian ng buto. Sabi sa Psalm 34:20, Kanyang iingatan ang lahat niyang mga buto. Wala ni isa sa mga iyon ang mababali. Alam niyo po, perfect po ang plano ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari. Kaya itong pangyayari na to, na hirap na pinagdaanan ng Panginoong Yesus, hindi pwede sabihin God was not in control. God is always in control. Kaya nga po yung mga kapahayagan, daan-daang taon, nangyari sa Panginoong Yesus. Ultimo yung maliit na detalye na hindi siya magkakaroon ng butong bali, nagkaroon ng kaganapan dahil ang ating Panginoon ay ang anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Siya ang Diyos. Ito po yung kagandahan nito. No? Hanggang sa maliit na detalye, during the crucifixion, ang daming fulfillment na naipahayag sa lumang tipan na nagkaroon ng katuparan sa mga oras na yon ng ating Panginoong Hesus ay nakapako sa krus hanggang sa siya ay malagutan ng hininga. Dahil ang ating Panginoon, siya ay Diyos. Sino mang sa Kanya sumampalataya, may buhay. Kasi ito yung gustong ipakita ni John. Hindi niya naman masyadong inelaborate yung sufferings ni Christ. Doon na yun sa punto na ang Panginoong Yesus ay mamamatay para sa mga makasalanan. Yun na yun. Sinong nakinabang? Tayo. Kasi papunta tayo sa kaparusahan Pero salamat sa Panginoon. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Hindi na tayo pupunta doon sa kaparusahan. Hinihintay na lang po natin yung oras. At dadalhin niya tayo sa kanyang kaharian. Ang iba nauna na. Ang iba pasunod pa lang. Pero ang ganda sana talaga. Kung ang Panginoong Hesus ay babalik na maranasan natin yung rapture. At darating ang Panginoon, kukunin lahat ng sumampalataya sa Kanya, dadalhin sa langit, bibigyan muna ng bagong katawan, then dadalhin sa langit. Anong daranasin ng mga ayaw sumampalataya? Yung mga maiiwan, magdudusa sila sa tinding, pahirap, at puot ng Diyos na ibubuhos niya sa mundo na ito. Kaya whichever which way, mauna kang mamatay, o dumating ang Panginoon ng buhay ka pa, buhay ang pag-asa na mayroon ka. Saan ang punta mo? Doon, sa piling ng Diyos, kung saan
inihanda niya ang ating tutuluyan. Kaya po gusto ni John, yung mga makakabasa ng aklat niya, sila'y sumampalataya. Tayo'y sumampalataya. Nais niya lahat ay sumampalataya. Dahil ito po ang gusto ng Diyos, ng tao ay maligtas. Ibinigay niya yung pinakamahirap ibigay, pero hindi na inalintana yun dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Kahit nawalay sa kanyang anak, kahit nagbayad ng hindi naman niya kasalanan, kahit ang Panginoong Hesus ay inosente. Kaya nga po, napakaganda sa buhay natin. Alam natin yung kalagayan natin. Yung binasa ko kanina sa Romans, kalagayan natin, yung napakapangit ng kalagayan natin. And yet, God loved us. He sent His Son to pay our sins. Dito po ako magtatapos. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi nagkasala si Kristo. Tandaan po natin yung pagkakapako sa krus, this is the capital punishment sa mga may kasalanan. Sa mga kriminal. Pero ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya nagkasala. Ultimo si Pilato, pinatunayan yan, wala siyang makitang kasalanan. O dahilan para ang Panginoong Hesus ay parusahan. Ngunit dahil sa atin. Napakasimple po no? Ngunit dahil sa atin. Siya'y itinuring na makasalanan. Ang ating Panginoong Hesus, ang dala niya, kasalanan nating lahat. Anak siya ng Diyos. Hindi siya nakagawa ng kasalanan kahit minsan. Pero anong naging turing sa kanya? Itinuring siyang makasalanan. Kaya nga siya nakapako dun sa krus. Yung kahihiyan, yung hirap, yung saklap, lahat ng yun ay pinagdaanan at tinanggap niya. Diba sabi niya kay Peter, hindi ko matatanggapin yung kopa na iginayak ng Ama para sa akin. Kailangan niya pagdaanan yan. Bakit? Gusto niya kasing tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Itinuring siyang makasalan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Isa lang po ang matuwid sa harap ng Diyos, ito'y walang iba kundi ang kanyang anak. Pero dahil sa kagandahan ng bunga epekto ng ginawa ng Panginoon, ikaw at ako na makasalanan at walang katuwiran, hindi ka matuwid kahit anong paraan ang gawin mo, ay magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos dahil sa ginawang ito ng ating Panginoong Hesus. Alam nyo, napakasarap namnamin. Sabi ko nga po ng mga nakaraang linggo, hindi mo lamang aalalahanin yung ginawa ng Panginoong Hesus tuwing panahon ng mahal na araw. Every day of your life, tandaan mo, makasalanan ka, mapupunta ka sa impyerno, but Jesus Christ paid for your sins with His life. Bakit ayaw mong tanggapin yung katotohanan na ganun ka nalang inibig ng Diyos? Mas pipiliin mo pang sumunod sa kaya mong gawin. Wala kang magagawa. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi mo kayang iligtas ang iyong kapwa. Ang tanging tagapagligtas na ibinigay ng Diyos sa atin ay ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya ito po napakaganda na laging nasa puso natin. Every day, every moment of our lives. What if namatay ka nang hindi mo pa nakikilala si Kristo? Ang init! Ang sakit! Ang hirap! Ito nga, kahit panahon ng tag-ulan, ang init-init sa tanghali Ang hirap na ng pakiramdam natin. What more kung daranasin mo yung apoy ng impyerno. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon, inibig niya tayo. Salamat sa lahat ng ginawa niya sa kanyang malasakit para sa atin. Wala tayong deserve dito. Alam niyo po yan, di ba? Wala tayong deserve sa mga yan. And yet, ibinigay niya yung hindi natin deserve. Kaya pag sinabing biyaya, it is Jesus Christ.